Good evening, Baliwag Alliance Church. Maligayang Pasko po sa bawat isa. And as we celebrate the birth of our Lord and Savior Jesus Christ, tayo po ay tumayo at sabayan niyo po ako sa pagbasa ng ating call to worship na matatagpuan sa Awit chapter 96 verses 1 to 7. 1, 2, 3, begin. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutay pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya'y puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya't kagandahan ay sa templo mamamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. Aking pong tinatawagan si Brother Wilson para po sa ating opening prayer. At tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan na nasa langit, sa gabi pong ito, tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa paggabay niyo sa amin sa pagpunta sa inyong templo. Gayon din po, amin pong inilalapit sa inyo ang aming mga kapatiran na papunta pa lamang, kayo po ang mag-ingat sa kanila at makarating po sila ng matiwasay po dito sa inyong tahanan. Sa gabi pong ito, Panginoon, tanging kayo lamang po ang aming tinataas. Gayon din po, Panginoon, sa mga gagamitin niyo po sa oras na ito. Kayo po ang gumabay sa bawat isa. Kayo po ang magbigay ng karunungan. Tanging kayo lamang po ang makita sa kabila po ng aming mga kakayanan. Dalangin po namin, O Diyos, na sa gabing ito na maging maayos po ang aming pagpupuri at pagsamba sa inyo. Lumalapit din po kami, O Diyos, sa mga bagay po na hindi po namin mga bagay po na hindi po na nakalulugod sa iyo na aming nagawa, sa mga salita po na aming nababanggit na hindi po kalugod-lugod sa iyong harapan. Kayo po ang maglinis at magtanggal po sa mga hindi po karais-nais na aming nagawa. Dalangin po namin sa gabing ito, tanging kayo po ang mapapurihan at mapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Manatili po tayong nakatayo. Magpatuloy po tayo sa pagpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan na pangungunahan po ng mga kalalakihan ng BAC. Amen, amen. Magandang gabi po sa lahat. Kumustahin naman po natin ang isa't isa. Bigyan natin ng ngiti ang isa't isa. Ayan. Sabihin natin, maligayang Pasko. Okay, sa ating pag-awit sa Panginoon,
Huwag tayong mahiyang pumalakpak. Huwag tayong mahiya itaas yung kamay natin. Sige po, magpuri tayo sa Panginoon. Away in the manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are holy, the baby awakes, but little Lord Jesus, no crying he makes. I love you, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my cradle till morning is done. It's Christmas, the angels are singing, and I know the reason, the Savior is born. Yeah, it's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting, joy to the world. Renew me, Lord Jesus, I ask thee to stay. Inspire me forever and love me, I pray. I love you, dear children, in thy tender care, and feed us for heaven to live within there. Come on, sing. It's Christmas, the angels are singing, and I know the reason, the Savior is born. It's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting, joy to the world. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. It's Christmas, the angels are singing, and I know the reason, the Savior is born. Yes, it's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting, joy to the world, joy to the world, joy to the world, joy to the world. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa pagpapatuloy natin na umawit sa Kanya. Itong awitin na ito ay paalala sa atin yung dahilan kung bakit bumarito si Jesus sa mundo. Makikita natin dito na siya'y pumarito sa pamamagitan ng isang birhen. At siya'y namatay para sa atin at muling nabuhay pagkatapos ng pangatlong araw. Ayun yung dahilan. Sabi nga, Jesus is the reason for this season. Si Jesus
Yun yung reason kung bakit siya nandito ay para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. So habang inaawit natin itong awitin na ito, naway maging totoo sa ating puso, sa ating buhay. Yung dahilan kung bakit pumarito si Jesus. Dahil mahal niya tayo. Mahal na mahal. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. A judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you, I believe you rose again, I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you, I believe you rose again, I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again.
I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Tunay nga na ang pangalan ni Jesus ay binigay sa ilalim ng silong ng langit na kung saan sa tanging pangalan niya lang tayo maliligtas. Patuloy tayong umawit sa Kanya. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heaven's storm, Messiah still and all alone. Come on, we sing from our heart. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. And on the third at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, troubled death, where is your sting? The angels roar, for Christ was King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Sing, oh, praise. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Come on, we sing, oh, praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God.
pinupuri namin ang pangalan mong banal, Panginoon. Salamat po na kami naniniwala sa iyo, sa iyong anak, na isinugo dito sa liputan upang tubusin kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa oras na ito. Maging sa panahong ito na inaalala namin ang iyong kapanganakan. Manguna ka na sa amin sa buong gabi na ito, Panginoon. Salamat po sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa ating scripture reading na matatagpuan sa Lucas chapter 2 verses 10 and 11. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Maaari na po tayong makaupo. Bless the Lord for the reading of His Word. May idea po ba tayo kung sino ang ating speaker ngayong gabi? Ang atin pong speaker ngayong gabi ay isang man of God, isang beloved husband, isang tatay na mayroong 2 anak. Isang gwapo daw, sabi ni Kuya Lito. Isang gwapo na may 2 magandang anak. Actually, siya po ay kasama sa aming niligawan ng aking asawa noong bago kami ikasal. Gusto sana namin siyang maging ninong kasi nakita namin sa buhay niya kung gaano siya kadisiplinado, kung paano niya i-handle yung kanyang family bilang magulang at gayon din siyempre bilang asawa. Sige po, ngayong gabi ihanda po natin ang ating mga puso at isipan para sa mensahe ng Panginoon na ihahatid sa atin ni Brother John Bibat. Magandang gabi po sa ating lahat at Merry Christmas, Baliwag Alliance Church. Nagtataka ba kayo kung bakit Lucas pa rin ang ating teksto? Mula nung first Sunday kay Pastor Ayan, nung Wednesday kay Brother Malik, kahapon at ngayon. Alam ko pong mayroong gustong iparating ang Panginoon sa bawat teksto na kanyang na ating pag-aaralan ngayon. Kapag dumarating ang Kapaskuhan, madalas nating naririnig ang mensaheng, ang salitang pag-ibig, pag-asa, pagpapatawad at kagalakan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang katotohanan na dapat huwag nating kalimutan. Ang Pasko ay patunay na katapatan ng Diyos sa buhay natin. Ang Diyos ay nangako ng isang tagapagligtas at ito ay tinupad niya. Ang batang si Jesus. May ilang larawan lang po akong ipapakita sa inyo. Yan po ang ating topic ngayon, ang magandang balita. May ilang larawan po akong ipapakita sa inyo na yung iniisip natin na manger ay ganito. Ganyan po, literal na kulungan ng mga hayop. Pero nung 2015, ay binigyan ako ng pagkakataon na makapunta sa Israel. Ang akala ko ay madali lang puntahan, pasukin, kung saan ipinanganak si Jesus Christ, yun pala ay mahirap. Nakapunta po ako sa Israel 2015. Ang isa sa mapinuntahan ko ay ang Jerusalem, kung saan pinako si Jesus, kung saan sila
kasama ang kanyang disipulo na yung kumain ng huling hapunan at kung saan din nilibing si Haring David. Actually, ang nilibing si Haring David, kung saan kumain sila ng huling hapunan, doon lamang sa baba. Yun po yung base doon sa tour guide na kasama namin. Paki-flash nga yung ano. Ganyan po yung ang manger ngayon. Alam kong existing pa rin po ang manger ngayon. Kaso nga lang, talagang mahirap puntahan kasi maraming turista ang pumupunta doon. Ayan po, na-develop na. Nakita nyo po yung star na yan. Diyan po pinahiga si Jesus. At yung mga tao na yan, yung mga turista, nandyan rin po ako. Ako yung kumuha ng pictures. Ayan, may date po yan, may year. So, nandyan po ako ng time na yan. Yung ano na yan, ayan po. Yung, nakita nyo po yung pababa. Ang akala natin ay simpleng yung tirahan lang ng mga hayop na madaling puntahan. Napakahirap po. Kasi yan ay kuweba pala, cave. Papasok ka pa, tapos yung ano na yan ay nasa gitna ng simbahan. So, ibig sabihin, dito yung altar, dyan po yung papasok, papunta sa kuweba, sa cave. Yan po yung, ganun kahirap yung dinaranas nila. Ganun kahirap yung sitwasyon na pinanganak si Jesus. Sa lugar na yan, may 3 simbahan na nakatayo. These churches built over the cave, ayan, ang mga simbahan, tinatawag po itong Church of Nativity. So, isa sa namamahala nito ay yung Greek Orthodox. Iyan kung saan yung pintuan na yan ay Greek Orthodox ang church na yan. So, ang katabi niyan ay pinamahalaan ng Roman Catholic denomination. At ang kasunod ay yung Armenian Apostolic Church. So, yun po yung history na alam ko, kunting history na alam ko nung nakapunta po ako doon. Ngayon po, basahin po natin muli. Basahin ko lang uli yung ating teksto na pag-aaralan. Gusto ko lang po basahin yung ating teksto kung saan nakafocus ang ating mensahe ngayong gabi. Gusto ko na rin pong isama yung Lucas 8 and 9 para makomplete po yung ating istorya. Doon ay may mga pastol, wala po dyan yung 8 and 9. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at tinawag at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit, sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Sa aklat ni Lucas, ito po yung fulfillment ng prophecy more than 500 years ago. Base po dyan sa Bible charts, maps, and timeline. Dito ko po kinuha yung ating mensahe ngayong gabi. Sa ilang salitang iyan, naroon ang mensahe ng Pasko. The heartbeat of the gospel and the hope of the world. Tayo po muna ay manalangin. O aming Diyos na dakila, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan mo sa aming buhay. Panginoon, sa gabing ito, i-bless niyo ang iyong salita. Ipamuhay niyo po ito, Panginoon, sa amin. Maintindihan namin ito, Panginoon, na may pagpapasalamat, Panginoon, at pagpapakumbaba sa aming sarili. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong gabi,
pag-aralan natin o pagnilayan natin ang ilang bahagi ng mga pahayag na ito. Ang unang sinabi ng anghel ay huwag kayong matakot. Kapansin-pansin na ang unang salita ng anghel ay huwag kayong matakot. Hindi ito theological explanations, hindi utos, hindi rin kahilingan. Ang unang sinabi ay huwag kayong matakot. Ito ang salita ng Diyos na lubos na nakakilala sa atin. Dahil nung panahon na yon, ang mga pastol ay sanay sa takot. May takot sila sa pamahalang Romano. Ito ay tinatawag na political fear. Sila ay mahirap. Ito ay tinatawag na economic fear. And also, tinuturing silang marumi. Hindi sila pwedeng makipaghalubilo sa iba. Narinig po natin ito kay Pastor Ayan. At sa kagabi rin, narinig din natin ito. Ito ay tinatawag na relational fear. And also, they felt spiritual distant. Alam niyo po mga kapatid, ito yung tinatawag na religious fear. Alam niyo po mga kapatid, may kasama ako sa trabaho. Ang sabi niya sa akin, bro, taga Mindanao, ang sabi niya sa akin, ang church, ang alliance ay para lang sa mayaman. Yun ang sabi sa akin. Kasi mayayaman yung mga member doon. Somewhere in Zamboanga, Pagadian, I think, yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, to the rescue ako dahil, sabi ko, hindi po bro. Sabi ko, hindi ganun ang alliance. Wala kaming pinipiling tao na pwede naming imbitahin, pwede naming makasama sa church. Maaring kapatid, maaring marami sa atin diyan, baka may naglalakad lang na gustong lumapit sa atin, gusto makisama, nahihiya lang. Baka kailangan tayo lumabas para maakay sila. Diyan, sa mga takot na yan, fear was not an exception, fear was normal. Ganon ang mundo natin ngayon. Di ba? Nararamdaman niyo ba yung takot na yan? Political, parang takot tayo, di ba? Nararamdaman ba natin yan ngayon? Mahirap tayo, di ba? So, panahon noon at ngayon, nararamdaman nila yan. Nararamdaman din natin. Takot tayo mawalan ng mahal sa buhay. May takot tayo tungkol sa pera, takot sa kinabukasan, takot mabigo, at takot mag-isa. At higit sa lahat, mayroon tayong takot para sa ating mga anak. Actually po, habang lumalaki ang ating mga anak, nagkakaroon sila ng wastong pag-iisip, nandoon yung takot natin. Takot sa kanila. Ako po ay minsan, ang aking mga anak ay lalong-lalo na si Aliyah, ang sinasabi sa akin ay napaka-strict ko daw. Napaka-strict ko daw sa kanila sa pagdidisiplina. Well, sabi ko naman sa kanila, maintindihan nyo yan balang araw. Pag kayo na ang nasa tamang, pag kayo na ang maging nanay. So, ganun po. Minsan, nagtatanong sila, bakit kailangan naming humingi ng tawag dito, magpaalam lagi sa inyo. Of course, kailangan makita namin na kailangan yung respeto, yung pagiging, yung pag-submit nila sa amin. So, ganun lang. So, ngayon, nakakatuwa kasi naintindihan nila. Kaya mas maganda disiplinahin ang mga bata kapag maliit pa lang. Kasi nauunawaan nila. Christmas doesn't erase fears automatically. Ang Diyos ay nagsalita sa kaligitnaan ng mga pastol sa pamamagitan ng anghel na huwag kayong matakot. Dahil kumikilos o gumagawa ang Diyos, kaya't binigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Binigyan sila ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi kawalan ng problema.
Ang kapayapaan ay presensya ni Kristo sa gitna ng mga problema na kinakaharap natin. Ang mga pastol, bago pa man nila makita ang sabsaban, bago pa man nila makilala si Jesus, bago pa man magbago ang kanilang sitwasyon, binigyan na sila ng Diyos ng kapayapaan. Marahil, kapatid, ang buhay mo ngayon ay hindi sigurado, tahimik, malungkot. Ipinaalala ng Pasko, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng liwanag at kapayapaan. Dahil ang Diyos ay may dalang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan. Number 2. Ibinigay ng Diyos ang kagalakang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang Pasko ay hindi listahan sa mga dapat nating gawin sa buhay kapag dumarating ang December. Di ba? Abalang-abala tayo pag pag Pasko na, pag December. The question is, what kind of news is it? Good news of great joy. Hindi karaniwang tuwa, hindi holiday dahil walang pasok, hindi pansamantalang saya, regalo na ating nare-receive ngayon, o dekorasyon na nakikita natin sa ating paligid, sa ating bahay. Ito ay malaking kagalakan, malalim, matatag, at hindi natitinag. The world offers many substitutes for joy. Entertainment provides distraction sa buhay natin. Mamili tayo, concert ng religious group o concert ng mga iniidolo natin, mga kabataan. Saan tayo doon? Oh, di ba? So, entertainment provides distraction sa buhay natin. Ephesians 5:11, sinasabi diyan na walang kabuluhan, walang ibubungang kabutihan kung ano yung mga nakikita natin. Entertainment, cellphone, TV. Dahil masisira ang buhay natin. Sabi pa nga ni President Duterte, di ba? Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Actually kami sa bahay, wala kaming TV. Napag-usapan namin ni Yeng na wala kaming TV kasi madalas naiiwan yung mga bata. Hindi namin alam kung ano yung mga pinapanood nila. So, cellphone, minsan limit lang. Actually, si Ella gustong-gusto na magkaroon ng cellphone, pero sabi namin hindi pa pwede. Hanggat hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, hindi pa pwede. So, pero may time din na pinapagamit namin sila. So, ganun. Kaya siguro ramdam nila yung higpit namin. Pero anyway, nakakatulong sa kanila. Money offers comfort. Hindi po masama na magkaroon ng maraming pera. Gusto ko lang bigyan ng emphasis yung Hebreo 13:5 dahil ang lagi-lagi nating naririnig, yung gusto lang nating kunin, no? Yung pabor sa atin na hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Pero may isang salita diyan sa unang parte na nakalimutan natin. Ang sinasabi diyan na huwag kayong magmukhang pera. Magandang balita Biblia ay ang ginamit ko, huwag kayong magmukhang pera. Ang tinuturo diyan, ang context diyan ay yung pagiging contentment. Kung ano ang meron tayo. Kasi kung hindi tayo magiging kontento, ano mangyayari? 1 Timothy 6:10. Di ba? The love of money is the root of all kinds of evil. So, ganun din, Ecclesiastes or mga ngaral, kahit makuha natin yung ating, kung ano yung mga kayamanan na gusto natin, ang sabi ni Haring Solomon, baliwala, meaningless. Actually, hindi masama magkaroon ng pera o kayamanan.
Huwag po nating kalimutan that everything we have, including money, ito ay pag-aari ng Diyos. We are just managers, not owners sa mga bagay na ito. Kaya maging responsable tayo sa anumang resources na meron tayo. Kaya nga, ang sinasabi diyan, examine your heart. Does money control you or do you control it? Be generous. Use the money to bless others. And live simply. Avoid temptations that come with wealth and be content. Yan po ang gustong ituro sa atin. Success gives a sense of accomplishment. Yung pagiging proud. Walang masama sa pagiging successful dahil yan ang pangako ng Diyos sa atin. Ngunit yung too much proud na nakakalimutan na natin na kay Lord pala nanggaling ang lahat ng yan, ay yun po ay masama. All of this, entertainment, money, success, proud, can give great joy. Wala yan. Hindi po. Kasi lahat ng yan ay mawawala. Iba ang kagalakan ng Pasko, ito ay nakaugat sa pagdating ng tagapagligtas. Isipin po natin yung panahon na pinanganak si Jesus Christ. Mataas ang buwis. Ngayon, mataas din ang buwis. Kaya may nabasa ako sa Facebook, si Ralph Recto ay tinatawag na Vatman. Hindi ba? Nabasa niyo ba yon? Karaniwan ang karahasan. Ganun din ngayon. Laganap ang kahirapan. God had been silent for 400 years, yet joy arrived. Not because circumstances improved, but because God entered the story. This is good news for us. True joy is not found when life becomes perfect. True joy is found when Christ becomes present sa buhay natin. At yun ay sa pamamagitan ng batang si Jesus. Kaya tayo ay nagkaroon ng kapayapaan at kagalakan. Ito ang tunay na kagalakan ng Pasko na dapat nating ipagdiwang. Marahil, mga kapatid, ang buhay mo ngayong Pasko ay parang walang sigla. Puno ng reklamo, tandaan natin na si Jesus ang tunay na kagalakan, kaya't ipamuhay natin siya sa puso natin. Dahil isinilang siya para sa atin, para sa lahat ng tao. Number 3. Sapat ang regalo ng Diyos sa bawat tao. Sabi ng anghel, ang kagalakang ito ay para sa lahat ng tao. Ibig sabihin, hindi sa isang bansa, hindi sa isang uri ng tao, hindi sa isang lahi, hindi sa mababait lamang, hindi sa mga relihiyosong tao, hindi sinabi na ang magandang balita ay para lamang sa karapat-dapat, kundi para sa lahat. Pinatunayan ito ng mga pastol sa lipunang iyon. Ang mga pastol, sinabi ko na kanina, ay tinuturing na marumi, hindi ginagalang, walang relihiyosong katayuan, mahirap, ngunit sila ang pinili ng Diyos na unang makatanggap ng mensahe. Imagine heaven preparing the greatest birth announcement in history. Yung pagmamahal ng Diyos doon sa mga taong nagpapakumbaba. Doon sa mga nangangailangan, mayaman man o mahirap. Christmas declares ang kagalakan ay para sa lahat, kasama ka kapatid. Kaya't isinilang ang Diyos, isinilang si Jesus sa inyo, ang tagapagligtas. Number 4. Personal ang kaligtasan ng Diyos. Ito ang personal na bahagi ng pahayag ng anghel. Isinilang para sa inyo.
Isinilang para sa mundo, hindi isinilang para lang sa Israel, kundi para sa inyo, para sa atin na makasalanan. Isang kamanghang-manghang katotohanan lamang, iniligtas niya ang bawat tao ng personal. Ang kaligtasan, ito ay kagandahang loob ng Diyos, kaya tayo ay niligtas by grace. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, malinaw po, hindi sa gawa. Tayo ay niligtas by grace, hindi sa ating mga gawa. Dahil din sa ating pananampalataya, mayroon tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya tayo'y makabahagi ng kanyang kaluwalhatian. Romans 5:1 and 2. At dahil din sa pananampalatayang yan, at dahil din sa ating pananampalataya, tayo ay iniingatan tayo ng Diyos, iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't mga kapatid, ulitin ko, at isang reminders din sa bawat isa, ang kaligtasan ay hindi sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay nagkatawang tao, bumaba para tayo ay abutin. Kilala niya tayo, kilala ka niya. Kilala ka niya sa pangalan, nakikita niya ang mga luha mo, alam niya ang iyong takot, naririnig niya ang iyong panalangin, kahit ang hindi mo mabigkas. Mas naunawaan niya ang kwento mo, higit pa sa'yo. Naalala ko lang mga kapatid, may isang tao na nagsabi sa akin, nagtanong, actually hindi lang sa akin, pati kay Yeng, dahil may binisita kami. Ang sabi sa akin, bro, nawawala ba ang kaligtasan? Pero bakit patuloy tayong gumagawa ng kasalanan na kahit alam natin ay mali? Ang sagot ko po, hindi po nawawala ang kaligtasan. Totoo po, kung tunay ka na hindi po nawawala ang kaligtasan kung tunay ka na Kristiyano. Ibig sabihin po, yung tunay na nagrepent at tumalikod sa kasalanan. Kasi kung alam mo sa sarili mo na ligtas ka na, hindi ka komportable na patuloy mong gawin yung mga mali mong ginagawa. Dahil ikaw ay regenerated na. Mayroon ka ng bagong puso na umiwas at talikuran ang dati mong mga ginagawa. Kahit magkasala ka man, kikilos ang banal na espiritu dahil ibabalik ka niya doon sa pagsisisi at hihingi ka ng kapatawaran. Kung sabihin nating ligtas ka na, tapos may doubt ka, maring questionable po. Baka yung kaligtasan na sinasabi natin ay hindi nagmula sa puso, kundi sa nguso lamang. Sabi nga ni Jesus, bago siya namatay, it is finished. Ibig sabihin, mission accomplished. Bayad na, settled na. Fulfill na yung salvation and breaking the power of sin and death. John 19:30. Mga kapatid, malinaw ang paanyaya ng Panginoon na ang batang si Jesus ay bumaba para tayo ay iligtas. Kaya nga ang mensahe ng anghel sa mga pastol, ito ay naging personal na paanyaya. Isinilang para sa inyo ang tagapagligtas. Last, siya ang Kristo na Panginoon. Ang Diyos mismo ang lumapit para sa atin. Ibig sabihin ng Kristo ay Mesyas, ang ipinangako sa kasulatan, siya ang inantay ng daan-daang tao, ang magliligtas sa atin. Siya si Jesus na pangako ng Diyos sa Old Testament. Siya ay Emmanuel, kasama natin. Diyos na kasama natin. Pumarito siya
Hindi para takutin tayo, kundi para iligtas tayo. Hindi para hatulan tayo, kundi para tawagin tayo, para yakapin ang ating pagkatao. Ano ba ang dapat natin gawin, mga kapatid? Tanggapin ang mensahe. Tulad ng mga pastol, hindi sila nakipagtalo, hindi sila naghintay, hindi nila sinabi na sa susunod na linggo ko na lang isipin. Ang sinabi ng anghel, huwag kayong matakot, tinanggap nila ito. Nakinig sila, tinanggap nila at naniwala sila. Ngayong gabi, dala rin ng Diyos ang parehong mensahe para sa iyo, para sa atin. Kapayapaan, kapalit ng takot, kagalakan, kapalit ng kawalan ng pag-asa, kaligtasan, kapalit ng pagsusumikap. Si Kristo, kapalit ng kawalan. Mga kapatid, tanggapin ba natin ang mensaheng ito? Pangalawa, pumunta o lumapit sila kay Jesus. Sabi ng mga pastol, pumunta tayo sa Bethlehem at tingnan natin. Mga kapatid, maaari kang lumapit kay Jesus ngayon sa panalangin, sa pagsisisi, sa pagsamba at pagtitiwala. Hindi malayo si Jesus. Kausapin mo siya. Hindi mo kailangan ayusin ang sarili mo bago lumapit sa Kanya. May isang pastor na nagsabi, kung hindi ngayon, kailan pa? Lalapit ba tayo kay Jesus ngayon? Sa kabila ng mga problema na kinakaharap natin sa buhay? Last, ibahagi ang magandang balita, yung viral news. Pagkatapos makita si Jesus, ibinahagi ng mga pastol ang kanilang nakita. Ang mundo ngayon ay gutom sa mabuting balita, kaya ang mensahe ang daan para ibalita sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesus. Isinilang para sa inyo ang tagapagligtas. Mga kapatid, gusto ko lang i-share po sa inyo ang isang encounter ko sa clinic. Kasi doon sa clinic, mayroong information na about sa religion. Ang sinabi ko, mayroon kasi doon Alliance and Kamakop. So, ang pinili ko po ay Kamakop. Kasi kapag Alliance, dalawa po kasing Alliance, PhilCam at Kamakop. So, pinili ko po ay Kamakop. Ang sabi sa akin, ang tanong sa akin, ano ba ang ibig sabihin ng Kamakop sa religion mo, sir? Ang sabi ko naman, Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. Ganun. So, ibig sabihin, sir, missionary po pala kayo. Well, the word missionary, Christian and missionary, ang sabi niya, missionary po pala kayo. Well, tinanggap ko po. Yes, sabi ko. Part po ako ng missionary. Dahil bilong po ako sa Kamakop, kasama din po ako sa missionary. Dahil yun po ang utos ng Panginoon. Preach the gospel to all nations. Mark 16:15. Ganon din, sa trabaho, may kasama akong isang Ukrainian na sabi, habang nagbe-break kami, hindi ko tinanong, hindi ko siya kinausap tungkol sa trabaho na pinapagawa ko. Tinanong ko siya, kinumusta ko siya. Ang tanong ko, kung umaattend ba siya ng church pag nasa bakasyon siya. Sabi niya, yeah, I attended church together with my wife. Pero, sabi niya, wala akong naintindihan. Natutulog lang ako. Yun ang sabi. Kaya nung time na yun, hindi ako nagdalawang isip na mag-share sa kanya. Ang tanong niya sa akin, ano ba ang religion mo? Kasi ako orthodox. Yun ang sabi ko naman, hindi ko alam kung mayroon sa inyo. Ang sabi ko naman, pero sa ibang bansa, CNMA, Christian and Missionary Alliance. So mga kapatid, tayo po ay kabilang ng isang denomination na may pangalang missionary. Gamitin po na tayo po ay magpagamit. Marami po tayong natutunan. Ang iba sa atin ay graduate ng wider process. Umaten ng OLTI, Sunday School. So, puno po tayo ng mga pag-aaral. Kaya huwag po natin sayangin
ibalita po natin yung magandang balita. Share the good news. Share the viral news. Tandaan po natin mga kapatid, sinabi ng anghel sa mga pastol, huwag kayong matakot. Ibig sabihin po nun, kasama natin ang Diyos. Ito ang himala ng Pasko sa pamamagitan ni Jesus. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng tunay nating kailangan. Kaya habang ipinagdiriwang natin ang kanyang kapanganakan, naway ang kanyang kapayapaan ang pumawi ng iyong takot. Naway ang kanyang kagalakan ang magpapalakas ng iyong puso. At naway ang kanyang presensya ang magpupuno ng pag-asa sa iyong buhay. Isinilang ang tagapagligtas para sa inyo, para sa atin. Siya ang Kristo na Panginoon. Merry Christmas sa ating lahat. Thank you. Tayo po tumayo para sa ating response song. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching o'er silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when lo above the earth rang out the angels' chorus that hailed the Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Down in a lonely manger, the humble Christ was born, and God sent us salvation, that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Maaari na po tayong maupo. Magandang gabi po sa ating lahat.
Magandang gabi rin naman, Pastor ID. Tayo po ay dadako sa ating candlelight service ngayon. At ito ay naging kagawian na natin na kung saan bilang pag-alaala doon sa unang Pasko at nakakita ng liwanag ang mga pastol kasama ang liwanag na dala ng tala ay ganoon din naman ating sinasariwa ang ganitong sitwasyon sa loob ng ating church. Nais ko lamang pong magbigay ng paalala ngayong gabi. Ito ang sinabi sa Isaias, Kapitulo 9, talatang 2. Nakakita ng isang nagniningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Ang katotohanan, lahat po tayo ay naglalakad sa dilim. At walang liwanag tayo na pwede nating maikumpara sa anumang bagay sa mundong ito, kundi yung liwanag na dala ng ating Panginoong Yesus. Ganon din ang Israel. Naglalakad sa kadiliman at ang liwanag ay nakita nila sa pamagitan ng Panginoon. Ang isa pang talata na makikita natin ay sa Juan 1:4-5. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Ang sino man sa atin na nagpasyang sumunod sa Panginoon ay mayroong liwanag na hindi kayang gapiin o talunin ng kaaway o ng kadiliman. Kaya ang lahat ng mananampalataya ay matagumpay. Amen? Amen? Matagumpay tayo sa ating kasalanan, matagumpay tayo sa ating pag-iisip, mayroon tayong tagumpay laban sa gawa ng ating kalaban. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon. Marahil ito ay isang eye-opener o pagbubukas ng ating isip o ng ating mga mata. Ito ang sinabi sa 2 Korinto. 2 Korinto, Kapitulo 4, talatang 6. Sapagkat ang Diyos ang nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman. At siya rin na nagbigay ng liwanag sa ating isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. So hindi po ito sa sarili nating gawa, kung hindi yung liwanag na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon ay hatid ng liwanag na taglay natin. Pinahintulutan ng Panginoon na tayo makakilala dahil sa liwanag na ito. Kaya walang kakayahan at wala tayong may pagmamalaki. Ang liwanag na ito mula sa kadiliman ang siyang naging dahilan para mabuksan ang ating isip at makilala natin siya. Kaya mga kapatid, tatanungin natin, kilala ba talaga natin siya bilang Panginoon? Naisuko ba talaga natin yung buhay natin bilang tagapagligtas? Siya nga ba talaga ang Panginoon? Kilala ba natin siya ng lubusan? Dahil marahil pwede nating itago ang anumang bagay sa mata ng tao, pwede tayong magkunwari. Ngunit sa mata ng Diyos, wala tayong maitatago. Ang panghuli ay paalala sa ating lahat. Unang Juan 1, Kapitulo 1, talatang 5. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling lang tayo. Hindi tayo namumuhay ayon sa katotohanan. So para saan ang ginagawa natin kung tayo naman ay hindi namumuhay sa katotohanan? Huwag nating sabihin, ipamuhay natin na tayo ay anak ng tunay na ilaw. Sino ang tunay na ilaw? Si Jesus. At ang sino mang lumalakad sa Kanya ay hindi na maglalakad sa kadiliman. Ito ang hamon sa atin, ipakita sa ating patotoo na tayo ay naglalakad sa ilaw mula sa kadiliman ng mundong ito. Ngayong gabi pong ito, ako'y naniniwala lahat ay mayroon ng kandila. Akin pong
ire-request na una munang masindihan itong sa akin. At tinatawagan ko si Pastor Ayan dito sa harapan. Akin din pong tinatawagan ang pastoral team dito na. Magtatabi-tabi na lang po kami dito sa harapan. At yung in charge sa pagpatay ng ilaw ay pwede nang gawin ngayon. Ang ating pong gagawin ay sisindihan natin ang ilaw isa-isa. Kailangan po nating patayin ang lahat at ang magliliwanag lamang ay ang krus na siyang sumisimbolo sa presensya ng Panginoon. Aking tinatawagan ang pastoral team dito sa harapan. Tabi na lang po tayo. Ang ilaw na ating taglay ngayon ay ating sisindihan bilang patunay na si Jesus ang ilaw ng ating buhay. Siya ang liwanag na magiging tanglaw sa ating kilos, sa ating ginagawa, sa ating pananalita. Siya yung patotoo na sasabihin at mahahayag sa ating buhay. Ito po ay ipapasa natin habang inaawit natin ang O Holy Night. Akin pong nire-request, ipasa nyo lamang po ito, ang ilaw na ipinasa sa inyo sa isang tao lamang. Sindihan po ninyo ang kandila, isang kandila sa inyong katabi. Huwag na po tayong maglakad at magsindi ng marami. Hindi naman tayo nagpo-prosesyon. Ang sindihan lang po natin ay yung kandila, isang kandila ng ating katabi habang inaawit natin ang O Holy Night. Long lay
muli nating alalahanin ang ilaw na ating taglay ay ang patotoo na si Kristo ang Panginoon, si Kristo ang tunay na dahilan ng Pasko, at si Kristo ang iahayag natin sa isip, sa salita, sa motibo, maging sa ating mga gawa. Manalangin po tayo ng personal, tahimik sa ating kinatatayuan ngayon. O aming Panginoong Diyos, kaming lahat ay nagtipon sa gabing ito upang ipagpasalamat ang inyong kagandahang loob sa bawat isa. Na sa pamamagitan ng kapanganakan ng aming Panginoong Hesukristo, kami ay nabigyan ng pagkakataon na makasama at makapiling kayo pagdating ng panahon. Maraming salamat dahil sa kabila ng katigasan ng aming mga ulo, mga bagay na aming ginagawa na hindi nakakalugod sa inyo, higit pa rin ang inyong pag-ibig sa amin. Naway sa buong taon na ito, kayo ang maging sentro ng aming selebrasyon. Hindi yung pagkain, hindi yung mga bagay na aming matatanggap o maaangkin, kundi yung katotohanan na kayo ay pinagkaloob sa amin upang kaming lahat ay mabuhay ng walang hanggan sa piling ninyo. Patuloy niyo po sanang gamitin ang bawat isa na yung buhay naming ito maging ilaw sa lahat ng mga nasa kadiliman. Alam namin sa aming mga sarili, kami man din ay nanggaling sa kadilimang ito, at sa pamamagitan ng ilaw ng aming mga kapatid na nagmula sa Panginoong Hesukristo ay aming natanggap ang ilaw na ito upang makita namin yung halaga ng merong Diyos sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy naming nararanasan. Alam po namin sa aming mga sarili, hindi namin ito kayang bayaran. Ang inyong sakripisyo, hindi namin kayang pantayan. Kaya kung meron man po kaming pwedeng maibigay sa inyo sa taong ito, yun ay ang maihandog namin ng aming buong puso sa inyo at sa inyo lamang. Patuloy niyo pong pagpalain ang pamilya ng Baliwag Alliance Church. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga pamilya, na ang aming mga pamilya ay sama-samang maglilingkod at sumamba sa inyo. Kayo ang mapapurihan hindi lamang sa gabing ito, kundi sa buong buhay naming lahat. Ang lahat ng ito ay aming ipinagpapasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoon na tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Magandang gabi po. Pwede na po natin patayin ang ating mga kandila at palakpakan natin ang Panginoon. Maaari na po tayong magsiupo at lalapit po ang ating mga usher upang kolektahin yung mga kandila.
Ngayon naman po, na magkapatuloy na po tayo sa diwa ng pagbibigay. Meron pong 2 tower boxes dito sa harap. Yung mga nais pong maghatid ng kanilang offering ngayon para sa ating Panginoon, maaari nyo na pong ihatid dito sa harapan. Press down, shake it together, running over again, and it will come back to you when you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over again, and it will come back to you when you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over. Give, and it will come back to you when you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Inaanyayaan ko po ang lahat na tumayo para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa mga kaloob na nandito, Panginoon, sa aming harapan. Panginoon, patuloy naming ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat, ang finances namin, Panginoon, ang aming mga pinagkakakitaan. Salamat, Panginoon, sa privilege na makapagbigay, Panginoon, para sa iyo, sa iyong kaarawan, sa iyo namin ito, Panginoon. Patuloy na itinataas at pinagkakatiwala ng buong buo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Meron po ba tayong mga announcements? Sige po, kung wala na pong announcement, ay akin pong inaanyayahan si Pastor Ian Fuentes para sa ating closing prayer. Gayon din po sa prayer para sa ating food. Maraming salamat po, Brother Reggie. Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Merry Christmas. Merry Christmas. Nais po nating ipaabot sa bawat isa na wala po tayong prayer meeting bukas. Baka pumunta po kayo. Tayo po ay mag-spend na lang ng ating oras sa ating mga pamilya. At next Wednesday din po, wala din pong prayer meeting dahil ito po ay bisperas ng atin pong bagong taon. Baka abutan po tayo ng putukan sa labas, kaya mas mainam po na manatili na lang din po tayo sa ating mga tahanan. At sama niyo po kami sa panalangin. Kami po ay nandito pa naman kami ngayong Sunday. Kami may iwan po kami saglit. Pero aalis po kami ngayong Sunday. Pupunta po kami ng Singapore kasama ang pamilya nila Pastor ID. Ma-enjoy namin yung time doon kasama ang buong pamilya. Tayong lahat po ay tumayo para sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon, nais po naming ipagpasalamat ang huling gabi ng aming pagsamba sa celebration ng Kapaskuhan. Naway patuloy na manatili sa aming mga puso at sa aming mga isipan na ang pinakadahilan kung bakit po kami talaga nagsiselebrate ng Christmas ay dahil
sa kapanganakan ng aming Panginoong Hesukristo. Alam namin maraming masaya kapag kami nakakatanggap ng mga regalo, kami nakakatanggap ng anumang bagay mula sa aming mga kapatid, at isang kagalakan din sa amin na makapagbigay sa kanila. Pero sa lahat ng ito, ang higit na pinakamahalaga ay meron kaming Panginoon sa aming mga buhay, dahil yun ang tunay na magbibigay sa amin ng kaligayahan. Patuloy naming hinihiling na ang pamilya ng Buong Baliwag Alliance Church ay patuloy na magmahalan, hindi lamang sa panahon ng Kapaskuhan, kundi maging sa araw-araw, sa bawat linggo na kami magkikita at daraan. Naway patuloy din po kaming maging pagpapala sa aming mga kapatiran, saan man po kami mapadpad, sa aming mga trabaho, sa aming paaralan, o kung saan man kami dalhin ng aming mga paa. Maraming salamat din, Panginoon, sa pagkain na patuloy naming ini-enjoy tuwing kami ay may gathering. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga taong ginagamit ninyo para ito'y ma-prepare, at naway ma-enjoy namin ito at mabusog kaming lahat. Ang lahat ng ito ay aming pinagpapasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Magandang gabi po sa bawat isa.